Dominant Protector. Credit to the author. 3,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maraming mga kondisyon ang kinakailangan upang ayusin ang isang armas. Una sa lahat, ang mga banal na sandata, kabilang ang mga medicinal cauldrons, ay pawang mga espiritual na bagay. Noong pinik sila, kailangan nila ng malaking halaga ng totoong chi, at gayon din ang pag-aayos. Kung hindi, ang mga kinakailangan para sa kapaligiran ay magiging napakahirap din. Kailangan itong ayusin sa isang lugar na may masaganang espiritual na chi, kung hindi ay malamang na mabaygo ang pagkukumpuni. Ito ay pareho para sa alchemy. Gayunpaman, mayroong isang medicinal cauldron para sa alchemy. Maaaring ibuhos ang true chi sa medicinal cauldron para magtipon. Gayunpaman, ang mga armas ay hindi maaaring ilagay sa isang bagay tulad ng isang panggamot na kaldero. Ito ay dahil ang mga armas ay dumating sa lahat ng hugis at sukat. Imposibleng gumawa ng pinag-isang lalagyan para sa kanila. Siyempre, maaaring mahirap para sa iba na makahanap ng lugar na may napakaraming chi, ngunit hindi ito problema para kay Terence, na may makajos na kasangkapan tulad ng Jade. Ang kailangan lang niyang gawin ay dalhin ang kaldero sa espasyo ng Jade at ayusin ito. Lumipat si Terence sa pangalawang kondisyon na ang pag-aayos ng kaldero kailangan itong sky class o mas mataas na practitioner. Kung mas mataas ang antas ng kaldero, mas mataas ang antas ng practitioner. Siyempre, hindi ito ganap maaaring maapektuhan ito ng nakapalibot na kapaligiran. Halimbawa, kung ang isang Sky Class Late Phase Peak Repair Master ay aayusin ang isang First Class Medicine Cauldron, magagawa niya ito sa isang normal na kapaligiran ang kanyang sariling lakas at si Chi ang makakabawi sa kakulangan ng kapaligiran. At ang isang maagang yugto ng Sky Class ay maaari ding mag-ayos ng isang Tier 2 na kaldero ng gamot sa isang lugar na maraming chi, ito ang kapaligiran na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Ang puso ni Terence ay napuno ng kagalakan nang makita niya ito. Naisip niya na ang Shenong Medicine Cauldron ay isang sinaunang divine artifact, at nangangailangan ito ng napakataas na antas ng lakas para maayos ito. Kung tungkol kay Terence, kailangan niya maging master ng Sky Realm, di ba? Ngunit hindi niya akalain na ang pagiging isang repairman ay may ganitong pakinabang, ang kapaligiran sa paligid niya ay makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas. Nangangahulugan ito na ang chi sa espasyo ng Jade ay dapat na walang limitasyon, na nangangahulugan na maaaring ayusin ni Terence ang anumang mataas na antas na kaldero hanggat siya ay nasa ganitong kapaligiran. Siyempre, ang panuntunang ito ay limitado lamang sa pagpapanumbalak ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang pag-aayos ng iba pang mga bagay ay natural na may iba pang mga kondisyon, at hindi sila ganap na pareho. Patuloy na tinitingnan ni Terence ang iba pang mga kondisyon kung gusto niyang ayusin ang kaldero, kailangan niya ng dark iron, steel, at blue crystal powder. Ang tatlong bagay na ito ay tila ang pinakapangunahing bagay para sa paggawa at pagkukumpuni. Gayunpaman, dala na ni Terence ang lahat ng tatlong bagay sa kanya ngayon, at mayroon pa siyang natitira sa mga iyon. Magagamit niya ang mga ito. Ang natitira na lang ay ang chant para sa pagdadalisay ng forging fire, ngunit ito ay lubhang komplikado, na nagpapahina kay Terence. Ngunit ayon sa nakaraang karanasan ni Terence, maaari na niyang gamitin ang Jade Space upang lumikha ng forging fire. Dahil sa Essence Necklace, hindi na kailangan pang pag-aralan ni Terence ang masalimuot na chant. Kailangan lang niyang makamit ang parehong layunin. Jenny, halos maaayos ko ito. Tulungan mo akong bantayan at huwag mo akong istorbohin. Kalmado ako at aayusin ito. Sabi ni Terence kay Jenny, na abala sa pagtatype sa kanyang laptop. Terence bro? Ayusin mo? Abala rin si Jenny dito. Magkasama yata tayo. Sabi ni Jenny. Tumango si Terence at umupo ng naka-cross-legged sa kama bago pumasok sa Jade Space. Dahil nasa labas pa ang tunay niyang katawan, walang kakaiba sa itsura niya. Matapos makapasok sa Jade Space, biglang napagtanto ni Terence na ang kaldero ay nasa condensed space sa Jade Space, habang siya ay nasa espasyo kasama si Elder George at ang multo. Ang dalawang espasyo ay independyente at hindi konektado, hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin.
Parang hindi madadala ang Shenlong Cauldron dito ha. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Terence. Ibang-iba ito sa naisip niya. Hindi niya maiwasang magtanong, Elder George, gusto kong itanong, maaari ko bang kunin ang mga bagay na nasa espasyong likha ng aking jade pendant? Hindi tayo pwede. Sagot ni Elder George. Lubusang sumuko si Terence. What was the point kung hindi niya makuha? Ngunit ang iyong primordial espiritu ay maaaring pumunta sa ibabaw. Ang huling pangungusap ni Elder George ay naging sanhi ng kagalakan ni Terence, ang iyong tunay na katawan ay hindi makapasok, ngunit ang iyong primordial na espiritu. Kung gayon, paano ako papasok kasama ang aking primordial spirit? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Napakasimple. Kailangan mo lang gamitin ang iyong kalooban. Maiisip mo na ang iyong primordial spirit ay lalampas at ito ay lilipas. Sabi ni Elder George. Sa isang pag-iisip, ang espiritu ni Terence ay pumasok sa espasyo sa tabi niya. Natagpuan ni Terence ang sirang Shenlong Cauldron sa likod ng bundok ng mga energy stone. Naka-cross-leg siya, inihanda ang mga materyales, at sinimulang ayusin ang Shenlong Cauldron ayon sa pamamaraan sa scroll. Lumipas ang oras, at sa karanasan mula sa pagpino sa espasyo ng Jade at sa Essence Necklace, pamilyar na pamilyar si Terence sa proseso. Bilang karagdagan, mayroong isang walang katapusang halaga ng espiritual na chi sa espasyo ng Jade, na naging dahilan upang maging maayos ang proseso ng pagkukumpuni. Tuwang-tuwa si Terence. Nang makuha niya ang Shenlong Cauldron noon, titignan lang niya ito pero hindi niya ginagamit. Dagdag pa, mayroon siyang brush na may peking Shenlong Cauldron sa libingan, at iyon ang naging dahilan upang siya ay walang magawa. Pero ngayon, iba na ang lahat. Madaling maaayos ni Terence ang Shenlong Cauldron para mapunan ang dati niyang mga pagkukulang. Siyempre, kailangan niyang pasalamatan ang tamang Pancho para dito. Kung hindi niya ibinigay sa kanya ang nasirang Shenlong Cauldron na ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ayusin ito. Katatapos lang ayusin ni Terence ang Shenlong Cauldron sa madaling araw. Ang proseso ay puno ng mga paikot-ikot, ngunit ito ay itinuturing pa rin na makinis. Ang mga maliliit na problema na lumitaw ay nasa loob pa rin ng isang nakokontrol na saklaw. Jenny, naayos na ang Shenlong Cauldron. Tingnan mo. Sabi niya. Lumabas si Terence sa Jade Space dala ang Shenlong Cauldron. Oh, naayos na. Inangat ni Jenny ang kanyang ulo mula sa code at tumingin kay Terence, Terence bro, ang galing mo. Maaari mong ayusin ang kaldero sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon. Auto-repair machine ka ba? Hehe, itinago ko sa akin ang kaldero. Gumamit ako ng isang espesyal na paraan upang ayusin ito. Sasabihin ko pa sa iyo kapag may oras ako. Masyadong komplikado ang paraan ni Terence sa pag-aayos ng kaldero sa Jade Space, at hindi niya maipaliwanag ang lahat ng ito sa maikling panahon. Nagpasya siyang sabihin kay Jenny mamaya. Sige, titingnan ko ang Shenlong Cauldron. Hindi na nagtanong pa si Jenny. Kung walang sinabi si Terence, hindi siya magtatanong. Ito ang kalamangan ni Jenny. 3,482. Si Jenny ay talagang isang henyo. 2 araw lang ang ginawa niya para kumpletuhin ang ganoong komplikadong pagbabago ng Shenlong Cauldron. Siyempre, ito ay dahil din sa kanyang karanasan sa paggawa ng Grade 1 at 2 automatic medicine cauldrons. Ang automatic medicine cauldron na ito ay mayroon ding energy replenishment function, na may panlabas na energy stone box para sumipsip ng enerhiya mula sa energy stones, kung sakaling si Terence ay walang sapat na lakas at nabigo. Terence bro? Jenny's done. Tingnan mo. Ipinasa ni Jenny ang binagong automatic cauldron kay Terence. Ang binagong Shenlong automatic medicinal cauldron ay nahahati sa 2 bahagi. Ang pangunahing bahagi ay ang Shenlong medicinal cauldron, at sa tabi nito ay isang electronic device. Sa itaas nito ay may touchable na display screen na katulad ng isang tablet computer, at sa ibaba nito ay ang lugar kung saan inilagay ang mga energy stone. Ang bagay na ito. Ito ay talagang mukhang kombinasyon ng moderno at sinaunang teknolohiya. Napabuntong hininga si Terence. Tama. Ang Shenlong Cauldron ay hindi maaaring palitan pansamantala. Kung makakahanap tayo ng kapalit na material, maaari tayong gumawa ng bago. Ito ay magiging mas maganda at natural din.
Pero ngayon, hindi na ito pareho. Sabi ni Jenny. Walang kwenta. Maganda man o hindi, ayos lang basta pwede lang gawing medicinal pills. Ito ay para gamitin, hindi para tingnan. Sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Hehe, si Terence bros consoling Jenny. Ngumiti si Jenny, huwag kang mag-alala, Terence bro. Tutulungan kitang palitan ito ng mas malakas pa sa hinaharap. Sa antas ng kakayahan ko ngayon, ito lang ang tanging paraan. Terence bro, maaari ka nang magsimulang gumawa ng mga table tasks. Jenny, mayroon akong kabuoang 15 set ng Chi Gathering Pill Refinang Materials ngayon. Dapat kong hatiin ang mga ito sa ilang batch para pinuhin ang mga ito. Iyon ang magiging pinakamahusay na paraan upang makagawa ng pinakamaraming Chi Gathering Pill. Alam ni Terence na ang medicine cauldron ni Jenny ay kadalasang magkakaroon ng enhancement effect, at karaniwan para sa kanya na gumawa ng 3 sa 2. Hehe, bakit hindi mo subukan, Terence bro? Nakangiting sabi ni Jenny. Subukan mo. Napakurap si Terence. Ngunit dahil sinabi iyon ni Jenny, naniwala si Terence sa kanya. Kinalma niya ang kanyang sarili at pinigilan ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at umupo saglit, inayos ang kanyang katawan sa pinakamabuting kalagayan nito. Handa na siyang magsimulang magpino. Binuksan ni Terence ang automatic medicine cauldron ni Shenong, at isang nakakanganyong imahe ang lumabas sa screen. Ito ay ang nakangiting mukha ni Jenny, na may linya ng mga salita sa ibaba. Ito ang matalinong sistema ng alchemy na ginawa ni Jenny para kay Terence bro, V1.0. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti habang nakatingin sa welcome page. Talagang kawili-wili si Jenny, naisip ito. Pagkatapos, lumitaw ang ilang mga opsyon sa screen. 1. Kilalang pill refinement. 2. Ang hindi kilalang recipe ng tableta ay automatikong susuriin. 3. Online na pag-update ng satellite network. Sa pagtingin sa tatlong opsyon, hindi maiwasan ni Terence na magulat. Ang kaldero na ito ay hindi lang mukhang nakakagawa ng mga kilalang elixir, maaari rin itong gumawa ng mga hindi kilalang. Ngunit si Terence ay wala pang hindi kilalang mga table tasks, kaya binuksan niya ang unang opsyon, pinuhin ang mga kilalang pills. Pagkapasok, maraming choices ang first, second, at third class pills. Direktang pinili ni Terence ang pangatlong klaseng tableta, at natagpuan ang Chi Gathering Pill sa subtable at nag-click dito. Isang linya ng mga salita ang lumitaw sa screen. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, si Jenny ay kasalukuyang gumagawa ng recipe para sa Chi Gathering Pill ni Terence bro. Pagkatapos ng mga kalkulasyon ni Jenny, ang paglalagay ng 5 hanay ng mga sangkap sa isang pagkakataon ay magbibigay sa iyo ng pinakamataas na kita. Napatulala si Terence nang makita niya ang linya ng text. Tama si Jenny. Malalaman niya kapag sinubukan niya. Malalaman niya sana. Kaya naman, sinunod ni Terence ang mga tagubilin at naglagay ng 5 set ng chi na kumukuha ng mga sangkap ng tableta, pinindot ang confirm button. Nagpalabas ang tablet ng 2 malulutong na beep, at itinaas ni Terence ang kanyang ulo upang makita ang display na buo ang script ng pill refinang. Ayon sa bigat ng medicine cauldron, 5 set ng mga materyales ang idinagdag sa pill refinang. Ang tinantyang oras ng pagpino ay 3 oras at 24 na minuto. Ang tinatayang bilang ng mga pills na ginawa ay 7. Ang 3 oras ay hindi isang mahabang panahon, ngunit hindi maiwasan ni Terence na magulat nang makita niya ang bilang ng mga elixir na kanyang ginawa. 7. Gayunpaman, ito ay para lamang kay Jenny. Kung ito ay sino man, maaari lamang nilang pinuhin ang isang tableta sa isang pagkakataon. Kung nagtagumpay sila, ito ay isang tagumpay. Kung sila ay nabigo, ito ay isang kabiguan. Si Terence, sa kabilang banda, ay gumagawa ng maramihang mga table tasks, at maaari pa siyang gumawa ng bago gamit ang mga natira. Naturally, ang kahusayan ay mataas. Pagkatapos marinig ang tumutulo na tunog, mangyaring mag-iniksyon ng purong enerhiya sa medicinal cauldron. Automatikong i-adjust ng medicinal cauldron ang intensity ng apoy, temperatura, at katangian ng isang apoy. Kailangan lang niyang mag-input ng true chi. Napakurap si Terence, hindi ba't ang ibig sabihin ng kalderong ito ay hindi kailangan ng alchemist para magamit ito?
Sa isiping iyon, lumingon si Terence para tingnan si Jenny na may pagkalito. Mukhang napansin din ni Jenny ang pagkalito ni Terence. Terence bro, matagal na talagang pinagkadalubhasaan ni Jenny ang discarding ito. Dati, dahil kaya niyang i-convert ang enerhiya sa energy stone sa apoy ng alchemy, hindi mahirap gawing alchemy fire ang pisikal na lakas at tunay na chi ng cultivator. Gayunpaman, kung ang pamamaraang ito ay maaaring maging walang kwenta. Pills. Bagamat maaari itong maging sanhi ng pansamantalang pagbebenta ng mga medicinal cauldrons, sa hinaharap, ang bagay na ito ay maaaring bumaba ng halaga, ang tibay ng bawat practitioner at si Chi ay magkaiba, hindi ito masusuri ni Jenny ng isa-isa, ngunit alam niya ang tibay ni Terence at si Chi, kaya huwag mag-alala, si Terence Jingold lamang ang maaaring gumamit nito. Kaya pala ganito. Tumango si Terence. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming problema, at binitawan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Kung hindi siya confident sa refinement fire niya, hindi ba siya confident sa stamina niya? Ilang beses na niyang tinulungan ang iba na mag-level up, at tiwala siya sa sarili niyang lakas. Hindi lamang iyon, si Terence ay may puwang sa Jade, isang mamamatay na sandata. Magagamit niya ang sining ng Dragon Mastery para ilipat ang purong enerhiya mula sa kalawakan patungo sa kaldero. Sa ganitong paraan, ang katawan ni Terence ay parang konduktor, at hindi niya kailangang sayangin ang sarili niyang enerhiya. Siyempre, hindi alam ni Jenny ang tungkol dito. Akala niya ay pagod na rin si Terence, at iyon ang dahilan kung bakit niya itinakda ang lokasyon ng Energy Stone. Sa pag-iisip na iyon, inalis ni Terence ang kanyang isip at nagsimulang magtrabaho. Naka-crossleg siya at nagsimulang i-channel ang sining ng Dragon Mastery, mabilis na ibuhos ang kanyang purong chi sa medicine cauldron ayon sa mga tagubilin. 3,483. Ang medicinal cauldron ay nagbuga ng malutong at malambot na ugong, at ang tablet computer sa gilid ay lumitaw din na may mga salitang, nagpapadalisay, nagpapainit sa. At isang countdown sa tabi nito. Pagkatapos nito, ang medicinal cauldron ay nagsimulang uminit ng dahan-dahan. Matapos itong painitin ng halos isang incense stick, sa wakas ay pumasok ito sa peel refining state. Ang automatikong shenong medicinal cauldron ay binago ng henyo ni Jenny. Hanggat ang daloy ng totoong chi ay hindi naputol, ang panloob na programa ay automatikong magsasaayos ng apoy at temperatura. Ang sobrang totoong chi ay itatabi sa energy stone sa ilalim ng medicinal cauldron. Kung ang tunay na chi ay naubos sa dulo ng peel refinement, matutuklasan ng medicinal cauldron na walang sapat na true chi at automatikong i-activate ang reservang true chi na nakaimbak sa energy stone para makabawi dito. Gayunpaman, hindi talaga ito kapaki-pakinabang para kay Terence, maliban na lang kung nagpino siya ng mas mataas na antas ng tableta at hindi sapat ang kanyang chi para suportahan ang proseso ng pagpino. Saka lang niya gagamitin ang energy stone para makabawi. Mula sa pananaw na ito, kapaki-pakinabang pa rin ang disenyo ni Jenny. Sa ilalim ng kontrol ng apoy ng tableta na nabuo ng totoong chi, ang mga halamang gamot sa medicinal cauldron ay nagsimulang magbago ng unti-unti. Ang prosesong ito ay mabagal at banayad. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila ito ma-detect. Gayunpaman, ito ang tiyak na proseso na pinakanasiyahan ng mga alchemist. Gayunpaman, hindi ito masisiyahan ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kaldero. Nakatingin siya sa tablet sa tabi niya. Mabagal na lumipas ang oras, at kailangan lang ni Terence na magpasok ng purong enerhiya dito. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, at ang countdown sa screen ay dahan-daang tumitibok. Sa wakas, kasama ang panghuling malutong na tunog, natapos na rin ang pagpino ng tableta. Ang buong proseso ay kalmado at walang pangyayari, ngunit si Terence ay kinakabahan pa rin. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng automatikong kaldero ni Shenong upang gumawa ng isang tableta, at ito ay isang chi gathering peel. Ito ay 5 hanay ng mga sangkap. Iiyak siya kung nabulag siya. Matapos pakalmayan ang sarili at patatagin ang kanyang paghinga, tumayo si Terence at binuksan ang kaldero ni Shenong. Sa sandaling mabuksan ang takip, isang malakas na amoy na panggamot ang pumuno sa buong espasyo. Napasinghap lang si Terence at nabuhayan ng loob. Kung titingnan ng mga palatandaan, dapat itong ituring na tagumpay, tama ba?
Tumingin si Terence sa kaldero ng may pag-asa, at tulad ng inaasahan, mayroong 7 chi na kumukuha ng mga table tas na tahimik na nakahiga sa loob, bawat isa ay puno at mabango. Ito ay isang tagumpay. Ang kalidad ng chi gathering pill ay napakataas, maihahambing sa natagpuan niya sa libingan ni Liju. Kinuha ni Terence ang isa para tingnan ito ay talagang pambihira. Jenny, simulan na natin itong ubusin. Ang bagay na ito. Bagamat hindi natin kailangang kainin ito habang mainit, mas maaga natin itong ubusin, mas mabilis na tataas ang ating lakas. Sabi ni Terence. Tapos sabay na tayo. Kumuha din si Jenny ng chi gathering pill. Tama, Jenny. Mas mabuti kung magkahiwalay tayong uminom, dahil kapag nabasag ang chi gathering pill, maaaring mapunit ang mga damit sa ating katawan, hindi ito maginhawa para sa ating dalawa. Biglang naisip ni Terence ang seryosong problemang ito. Ayos lang. Walang pakialam na sinabi ni Jenny, si Jenny ay kay Terence bro, hindi mahalaga kung makita niya ito. Natatakot ka ba kay Jenny? Hindi naman ganoon. Nagulat si Terence, ngunit dahil wala nang pakialam si Jenny, ayaw na niyang mapahiya pa. Isinara niya ang mga kurtina at sinabi kay Jenny. Kung ganoon nga, bakit hindi mo habarin ang iyong damit? Kung hindi, madudurog ka. Sige. Tumanggo si Jenny at mabilis na hinubad ang kanyang damit. Naka-cross-leg siya sa kama, hindi pakiramdam na may mali dito. Si Terence, sa kabilang banda, ay naantig, ngunit kailangan niyang ubusin ang chi gathering pill ngayon, kaya mabilis niyang inalis ang mga iniisip at hinubad ang kanyang damit. Gayunpaman, mayroon pa ring natural na physiological na reaksyon na nagpahiya kay Terence. Sumulyap si Jenny sa kanya at tumigil sa pagtingin sa kanya. Tila mas malakas ang pagpipigil sa sarili ni Jenny kaysa kay Terence. Hindi talaga alam ni Terence kung paano lumaki ang utak ni Jenny. Sa oras na ito, inilagay na ni Jenny ang tableta sa kanyang bibig. Mapait na ngumiti si Terence at ganoon din ang ginawa. Uminom na siya ng extreme chi gathering pill noon, kaya namasyal ito sa part para sa kanya. Ang sakit ay isang bagay na kaya niyang tiisin, at ang biglaang pagdagsa ng enerhiya ay isang bagay na kailangan lang niyang igiit ang kanyang mga ngipin. Sa kabilang banda, ang mukha ni Jenny ay parang may sakit, ngunit kaya niyang kumapit at hindi makagawa ng ingay. Siya ay isang napakalakas na babae, tulad noong tinulungan siya ni Terence na mag-level up. Unti-unting lumipas ang oras. Matagumpay na nakapasok si Jenny sa Sky Class sa unang bahagi, ngunit ang ikinadismaya ni Terence ay hindi siya nakalusot sa Sky Class late phase peak na ganap na natapos pagkatapos uminom ng chi gathering pill. Siya ay walang katapusan na malapit sa ganap na pagkumpleto, ngunit mayroon pa ring ilang distansya. Kahit na ang maliit na pagkakaibang ito ay hindi gaanong nakaapekto kay Terence, maaari niyang patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo na ngayon, ngunit ang kanyang sariling lakas ay medyo hindi perpekto. Jenny, patuloy na ubusin ang mga ito. Sa teorya, pagkatapos mong ubusin ang isa pang 7 chi gathering pills, ang lakas mo ay dapat nakapantay ng sa akin. Ubusin mo ang mga ito ng dahan-dahan habang pinipino ko pa. Sabi ni Terence. 5 na lang ang natitira, at kailangan pa ni Jenny ng 2 pa, kaya kinailangan ni Terence na magpatuloy. Salamat, Terence bro. Tumanggo si Jenny. Ano ang mahirap para sa akin? Mahirap kung wala ang iyong medicinal cauldron. Ngunit ang pagpino ng mga table tas ngayon ay isang piraso ng cake para sa akin. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ko na ang paggawa ng elixir ay maaaring maging ganito kadali. Ngumiti si Terence. Tuwang-tuwa si Jenny na pinuri ni Terence, namumula ang mukha, Terence bro, yakapin mo. Og! Nagulat si Terence, ngunit nakita niya na tanging ang saya lang sa mga mata ni Jenny, at walang komplikadong pagnanais. Lumapit siya at binuhat siya. Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo hindi komportable na hawakan ito. Mabilis niya itong ibinaba at tumalikod, nagpaplanong mag-focus sa pagpipino. Mabagal na lumipas ang oras, at si Jenny ay patuloy na umiinom ng chi gathering pills, habang si Terence ay patuloy na nag-refine ng mga pills. Sa oras na natapos ni Jenny ang kanyang huling pill, siya ay nasa Sky Class late phase na.
Kahit na siya ay isang mabilis na practitioner, ang kanyang lakas ay totoo. Sa pagkakataong ito, gumawa pa rin si Terence ng 2 set ng 7 Pilchi Gathering Pills, 14 sa kabuuan. 3,484. Kinuha ni Terence ang 4 sa kanila pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Binigyan niya ng 3 si Jenny at itinago ang isa para sa kanyang sarili. Plano ni Terence na makapasok sa Sky Class late phase pick ng sabay-sabay. Kung hindi magiging perpekto ang puso ni Terence. At ang 3 table task para kay Jenny ay magbibigay daan din sa kanya na matagumpay na makapasok hanggang sa ganap na pagkumpleto ng Sky Class. Plano ni Terence na dalhin si Jenny sa Sky Class Island, maaaring isa siya sa pinakamakapangyarihang katulong niya. Dahil isang pill lang ang ininom ni Terence, mas mabilis ang breakthrough speed niya kaysa kay Jenny. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay matagumpay na nakapasok si Terence sa Sky Class late phase pick. Bagamat hindi ito gaanong naiiba sa dati, nakaramdam si Terence ng labis na kasiyahan. Noong unang panahon, ito ang ultimong layunin ni Terence. Sky Class late phase pick, full phase. Ito ay isang kaharian na pinangarap niya, ngunit ngayon, ito ay nakamit ng napakadali. Hindi inakala ni Terence na ang huling ilang antas ay magiging maayos. Masasabing ito ang pinakamadaling antas na nalampasan ni Terence sa ngayon. Siyempre, kung ibang tao iyon, maaaring ito na ang pinakamahirap na antas na lampasan. Ngunit napakadaling nakalusot ni Terence, salamat kay Harry at kanang kamay na Tiger. Kung wala sila, wala na si Terence ngayon. Si Jenny, sa kabilang banda, ay pumapasok sa Sky Class late phase pick. 10 Chi Gathering Pills na lang ang natitira ni Terence. Kung ibibigay niya ang mga ito kay Melissa, dapat ay matagumpay siyang makalusot. Bago ang Earth Class late phase pick, makakaasa siya kay Terence para mag-level up. Tuwang-tuwa si Melissa na makitang bumalik si Terence, ngunit pumunta si Terence sa kwarto ni Jenny at nanatili doon ng ilang araw nang walang anumang balita. Sa wakas ay nagsimulang mag-alala si Melissa. Nang tanungin niya si Chito tungkol dito sa paaralan, sinabi niyang hindi rin niya alam. Parang hindi pa lumabas ang dalawa, kaya isang araw pagkatapos ng klase, sa wakas ay hindi napigilan ni Melissa na pumunta sa bahay ni Jenny para tingnan kung may nangyari kina Terence at Jenny. Ang straight A student na si Chito ay walang alam, kaya nagpa siya si Melissa na makita para sa kanyang sarili. Sa oras na ito, sina Terence at Jenny ay katatapos lang, at si Jenny ay ngayon ay Sky Class late phase pick full master. Tuwang-tuwa siya at hindi niya maiwasang tumalon sa mga bisig ni Terence. Terence bro, ang galing mo. Si Melissa, sa kabilang banda, ay kakabukas lang ng pinto. Ang eksena sa kanyang harapan, kasama ang katotohanang walang suot na damit sina Terence at Jenny, at sa sinabi ni Jenny, namula ang mukha ni Melissa. Ako. Wala akong nakita. Aalis na ako. Naisip ni Melissa sa sarili na hindi karaniwang ganito si Terence. Bakit siya nalilibang dito pagkatapos makipaglaro kay Jenny sa loob ng maraming araw? Ano ang ginagawa nitong Jenny? Hindi ba niya alam na may ibang dapat gawin si Terence? Paulit-ulit niyang kinukulit si Terence, sinasabi kung gaano siya kalakas. Ngunit si Terence ay nakasama niya ng napakatagal, ngunit hindi niya ito ginalaw. Dahil ba sa pag-aalala niya kay Harry? Pero hindi pwede kahit nag-aalala siya noon, ayos na ngayon. Bakit nauna si Terence sa Jenny? Sa halip, niyakap siya nito sa gabi at hindi gumagalaw. Dahil ba hindi siya sapat na proactive? O dahil hindi siya kaakit-akit? Sinalungat si Melissa. Sandali lang ate Melissa, sumama ka sa amin. Seryosong sabi ni Jenny. We're only missing you now. Nahihirapan pa rin si Melissa sa kanyang desisyon, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Jenny, natigilan siya. Gusto ni Jenny na sumali siya. Hindi kaya 3 tao ang magkasama. Hindi maintindihan ni Melissa kung bakit biglang naging ganito ang inosenteng si Jenny. Hindi kaya na corrupt siya. Ako. Ayoko, pwede na kayong magpatuloy. Nauutal na sabi ni Melissa, na parang gusto niyang tumakas. Sandali lang ate Melissa, tapos na tayo, ikaw na lang ang natira. Medyo masakit, pero dahil makakasama mo si Terence bro forever. Ayaw mo ba? Ako. Ang mukha ni Melissa ay mas mapula pa kaysa dati, at ang kanyang paghinga ay naging hindi pantay. Ang mga salita ni Jenny ay isang pahiwatig muli.
Ate Melissa, halika na dali. Nagnganga na lang ako ng ngipin at nalagpasan. Tumawag si Jenny. Kung gayon. Okay. Si Melissa ay matagumpay na nakukulam ni Jenny. Isinara niya ang pinto at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maghuhubad din ako ng damit. Oo naman. Tumango si Jenny at sinabing, syempre. Pagkatapos ay maghubad. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga ngipin at mabilis na hinubad ang sarili, sa pag-aakalang nakita na siya ni Terence na hubot-hubad sa pagsasanay, kaya ano pa ang silbi ng haborin ito ngayon. Napagpasyahan na niyang ibigay ito kay Terence, kaya ano ang dapat pag-alinlanganan. Si Terence naman ay natulala. Hindi niya akalain na magiging ganito kabila si Melissa, ngunit mula sa kanyang ekspresyon, malamang na may mali siya sa pagkakaintindi. Hindi naniniwala si Terence na hindi ito nakita ni Jenny, na napakatalino. Sinasadya ng babaeng ito. Melissa, magsuot ka muna ng damit. Iba ang sitwasyon mo kay Jenny. Walang magawang sabi ni Terence. Ako. Natigilan si Melissa, namutla ang kanyang mukha. Hindi siya nagustuhan ni Terence. Kung hindi, bakit kaya ni Jenny, pero hindi niya kaya. Sa oras na ito, wala nang pakialam si Melissa sa kanyang pagiging mahiyain. Nilabas niya ang kanyang dibdib at hinarap si Terence, kaya ko rin. Bakit hindi ko kaya? Siya ang may arts ng practitioner, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa Sky Class Late Phase Peak, ngunit hindi kita matutulungan yan. Kailangan kong maghintay hanggang sa magkaroon ka ng arts ng practitioner. Paliwanag ni Terence. Dagdagan ang aking lakas. Natigilan si Melissa habang nakatingin sa dalawa, kayo. Nagpapalakas ba kayo? Oo, ano sa tingin ni Ate Melissa ang ginagawa natin? Inosenteng sabi ni Jenny. Kung gayon. Bakit kailangan mong maghubad ng iyong damit para lumakas ang iyong lakas? Si Melissa ay nalilito. Pagkatapos uminom ng chi gathering pill, napakasakit mag-level up. Madyay init ang buong katawan mo, at masusunog ang damit mo hanggang abo. Para makatipid sa damit, huhuberin ko na lang. Sabi ni Jenny. Namula ang mukha ni Melissa, at tinakpan niya ang kanyang dibdib nang hindi niya namamalayan. Ay! Bakit hindi mo sinabi kanina? I did. Si Jenny ay palaging tama. Ngumiti si Jenny at sinabing, May hindi naintindihan si Ate Melissa. Napakasalimuot ng mga iniisip ni Sister Melissa. 3,485. Dead silence, pinagtatawanan mo ako. Inabot ni Melissa si Jenny, ngunit muli siyang tumambad. Wala siyang pakialam kung nakahubad siya o hindi, napaupo na lang siya sa kama. So you're all Sky Class Late Phase Peak now? Oo, tumango si Terence. Melissa, naghahanda na rin akong itaas ka sa Sky Class Late Phase Peak, maraming nangyari kamakailan, kaya magbihis muna tayo bago tayo mag-usap, okay? Medyo awkward ang pakiramdam ni Terence. Just wear a single layer. Parang hindi mo pa nakikita. Wala nang pakialam si Melissa, bumitaw siya at hindi na masyadong nag-isip. Mabuti naman. Nagbihis na rin sina Terence at Jenny, nasa bahay pa rin sila, kaya hindi mahalaga kung magsuot lang sila ng isang layer ng damit. Hindi nila naramdaman na estranghero silang tatlo. Kasabay nito, sinabi ni Terence kay Melissa ang lahat ng nangyari kamakailan, pati na rin si Akira, ang panggalan, at lahat ng mga tagapagmana. Sinasabi mo na pupunta ka sa Sky Class Island, at isasama mo ako at si Jenny. Nagulat na tanong ni Melissa. Oo, katulong ko si Jenny. Gusto ko siyang isama, pero nag-aalala ako sa katawan mo, kaya gusto kitang isama. Isa pa. Nasanay na akong nasa tabi kita. Seryosong tumango si Terence. Natuwa si Melissa sa sinabi ni Terence. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong pa rin si Melissa, kung gayon, Amara, Jelay, Zyrene, hindi mo ba sila dinadala? Si Amara na ang taong namamahala sa Supernatural Investigation Bureau ngayon, kaya ipapaubaya ko na rin sa kanya ang mga usapin ng Cultivator Association.
Iba ang arts and strength level ng practitioner ni Jelay sa atin, hindi ko siya matutulungang mag-level up, kaya hindi siya makakapunta. Kung tungkol kay Zyrene, siya ay isang bituin, pagkatapos ng lahat, at mayroon siyang sariling karera. Sabi ni Terence. Dagdag pa, hindi naman kami babalik, maaari kaming bumalik pagkatapos nito, at maibabalik namin sila sa amin. At si Chester at ang kanyang maliliit na kapatid, pinaplano ko ring ibalik sila syempre, iyon ay kung makakagawa ako ng pangalan para sa aking sarili sa Sky Class Island. Maaaring magawa ni Terence ang anumang gusto niya sa pangkaraniwang mundo, na nagwawali sa mga sinaunang sekta, ngunit hanggang doon lang iyon. Ang Sky Class Island ay puno ng hindi alam, at ang pinakamahina ay dapat na isang Sky Class Late Phase Peak Full Master. Kahit na kayang labanan ni Terence ang mga taong mas mataas sa kanyang antas, wala siyang magagawa doon. Kaya't hindi nagtagal si Terence upang tapusin ang kanyang pangungusap, lahat ay hindi alam. Kaya't hindi nangako si Terence, dahil hindi pa rin alam ang lahat. Noon lang napagtanto ni Melissa na ang araw ay papalapit ng papalapit. Matatapos na ba ang lahat? O ito ba ay isang bagong simula? Naniniwala akong kaya mo. Matigas na sabi ni Melissa. Sa tren, para silang may pangako sa kanilang mga nakaraang buhay. Sa unang pagkikita pa lang nila, nakatakda na silang magmahalan habang buhay. Si Melissa ay hindi emosyonal na tao, ngunit minsan kailangan niyang maniwala sa mga himala ng kapalaran. Ang mga alaala nila ni Terence ay bumalik sa kanya, at sa unang pagkakataon na lumipat siya sa villa ay lumitaw sa kanyang isipan. Kinuha siya ni Yasi at dinukot siya sa villa. Mula noon, nakatadhana na siyang hindi na mawalay kay Terence, tama ba? Tanungin ko muli si Tita Queen at tingnan kung mayroon siyang anumang mga paraan upang matulungan kang madagdagan ang iyong lakas. Malapit na ang pagsusulit sa Sky Class, at malapit nang magbukas ang Sky Class Island. Kung hindi mo madagdagan ang iyong lakas, hindi ka magiging kwalipikado, dahil doon, dinihil ni Terence ang numero ni Tita Queen. Terence, medyo sikat ka kamakailan, marami nang narinig si Tita Queen tungkol sa iyo sa Ice Palace. Nakangiting sabi ni Tita Queen sa kabilang side ng telepono. Tao. Mangyaring huwag mo akong pagtawanan, Tita Queen. Ikaw ay isang senior, at pinapanood mo akong lumaki ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Si Terence ay isang junior sa harap ni Tita Queen, at hinding-hindi niya makakalimutan ang tulong nito noon. Totoo na ang isang bayani ay hindi natatakot na ipanganak sa isang mahirap na pamilya. Natatakot ako na si Rock Candy ang pinaka-conflict ngayon. Dapat ba niyang tuparin ang kanyang pangako sa iyo? Hindi masyadong inisip ni Tita Queen sina Terence at Althea noon. Pagkatapos ng lahat, gaano man niya kagusto si Terence, isa lang itong tagalabas. Napanood niya si Althea na lumaki, ngunit matapos malaman na si Terence ay inapo ng taong iyon, nagbago ang saloobin ni Tita Queen kay Terence. Itinuring din niya ito bilang kanyang pinakamalapit na junior. Isang linya lang yan mula sa kanta. Ngumiti ng mapait si Terence, Tita Queen, biro lang sa umpisa ang usapin ng batong candy at hindi ko ito sineseryoso. Pwede mong sabihin sa kanya, huwag kang masyadong magulo. Hindi dahil sa walang nararamdaman si Terence para sa Rock Candy, isang kasiyahan na masakop ang isang malamig na babae na tulad niya, ngunit dahil ayaw niya, hindi ito mapipilit ni Terence. Dagdag pa, ang isip ni Terence ay nasa Sky Class Island ngayon, at kailangan niyang isantabi ang kanyang personal na damdamin. Kapag natapos na ang usapin sa Sky Class Island at wala nang dapat ipag-alala, oras na para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Bata pa si Terence, at marami siyang oras. Dagdag pa, ang kanyang kasintahan ay isang Sky Class Master, at ang kanyang buhay ay pinalawig magpakailanman. Ang walang katapusang mga taon pagkatapos noon ay ang oras para magsaya. Ang Ice Palace ay isang lugar na tumutupad sa ating mga pangako, gagawin natin ang sinabi natin, lalo na ang Sect Master. Huwag na nating pag-usapan ito, Terence. Anong problema? Tanong ni Tita Queen. Tungkol ito sa kaibigan kong si Melissa, nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya dati. Nahanap mo na ba ang kanyang practitioner's arts? Tanong ni Terence. Nahanap ko na ang impormasyon, ngunit hindi ko pa nakukuha.
Sabi ni Tita Queen, ang manual na iyon ay nakatago sa treasure vault ng Ice Palace, at ang rock candy lang ang makakapagbukas nito, walang sino man ang makakapagbukas nito. Sa Ice Palace, ang lakas ni Rock Candy ay ganap na estilo ng isang tao sa kanyang salita, hindi ito katulad ng ibang mga sinaunang sekta, kung saan nasa itaas ang kanilang mga Grand Elder. Ang Ice Palace, gayunpaman, ay naiiba, at naiintindihan ni Terence ang sinasabi ni Tita Queen. Kung gayon, hindi mo ba sinabi kay Althea? Tanong ni Terence. Hindi ko pa natagpuan ang tamang oras, Terence, alam mo, nakarating ka na sa limelight kamakailan, pagpatay sa Sky Class Late Phase Peak Masters in seconds. Ang pinakakinatatakutan ni Rock Candy na marinig ang pangalan mo ngayon, kaya hindi ko na ito binanggit nang makita ko kung gaano siya ka-depress araw-araw. Walang magawang sabi ni Tita Queen, pero Terence, kung gusto mo, mas mabuting ikaw na mismo ang pumunta sa Ice Palace. Baka ibigay niya ito sa iyo pagkatapos mong makita. 3,486. Oh! Biglang may naisip si Terence, tama, ang Ice Heart Jadestone Pill. Ito ay isang antas ng 3 tableta, hindi niya ito nagawa noon, ngunit ngayon ay madali na niya itong magagawa. Alam niya kung ano ang ipagpapalit sa batong candy, sige, pupunta ako doon sa loob ng ilang araw. Hihintayin ka ni Tita Queen. Tumango si Tita Queen at sinabi. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Terence kina Melissa at Jenny ang kanyang mga iniisip, nagplano siyang magtungo sa Ice Palace pagkatapos gumawa ng tableta. Sina Melissa at Jenny ay lubos na sumusuporta dito. Si Terence ay isang tao sa kanyang salita, handa na siyang magsimula ngayon. Si Terence ay mayroong 4 na hanay ng mga sangkap para sa Ice Heart Jadestone Pill, lahat mula sa kanang kamay na pancho. Binigyan niya si Terence ng 12 set ng mga sangkap para sa ikatlong klase na pill, 4 para sa Recover Pill, 4 para sa Ice Heart Jadestone Pill, at 4 para sa Chi Gathering Pill. Pinaghalo na niya ang mga sangkap ng Chi Gathering Pill at ginamit lahat, pinaplano niyang gawin ang Recovering Pill at ang Icy Heart Jade Bone Pill ng sabay-sabay. Ang Recover Pill ay lubhang kapaki-pakinabang, masyadong ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para kay Terence, ngunit ito ay isang bagay na nagel iligtas buhay para kay Jenny at Melissa. Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, pamilyar na pamilyar si Terence sa prosesong ito. Sinunod ni Terence ang mga tagubilin at naglagay ng 4 na bahagi ng sangkap para sa Icy Heart Jadestone Pill bago pinindot ang confirm button. Ang tablet ay gumawa ng 2 malulutong at mahabang beep, at pagkatapos ay ipinakita sa screen, nabuo ang script ng pill refinang. Ayon sa bigat ng medicine cauldron, 4 na set ng mga materyales ang inilagay sa pill refinang na ito. Ang tinantiyang oras ng pagpino ay 2 oras at 52 minuto. Ang tinatayang bilang ng mga pills na ginawa ay 5. Ang 3 oras ay hindi isang mahabang panahon, ngunit si Terence ay medyo nadismaya sa numero. 5 lang sila. 5 hanay ng mga sangkap para sa Chi Gathering Pill ay gumawa ng 7. Siyempre, iba ang sitwasyon para sa bawat uri ng elixir, kaya iba ang mga resulta. Mas mabuti na ito kaysa sa iba, kaya sandali lang nadismaya si Terence bago siya nagsimulang magpino. Inalis ni Terence ang kanyang pag-iisip at naupo ng naka-crossleg, ibinabahagi ang kanyang sining ng Dragon Mastery. Mabilis niyang sinunod ang mga tagubilin at ibinuhos ang kanyang purong chi sa kaldero. Nag-buzz ang kaldero, at ang tablet sa tabi nito ay nagpakita ng mga salitang, nagpapadalisay, nagpapainit, na may countdown sa tabi nito. Hindi nakakagulat, kasama ang panghuling malutong na tunog, ang pagpino ng tableta sa wakas ay natapos na. Pagkabukas ng takip ng kaldero, tumama sa mukha niya ang isang malakas na halimuyak na panggamot na may bulk zone ng malamig na hangin. Bagamat ito ay mainit, ito ay nagpang-inig pa rin sa mga tao nang hindi sinasadya. Ito dapat ang espesyal na epekto ng Ice Heart Jade Bone Pill. Ito ay talagang isang napakalamig na tableta. Maliban sa mga taong may espesyal na pangangatawan, hindi ito may enjoy ng mga ordinaryong tao.
Matapos mawala ang malamig na chi, tumingin si Terence sa kaldero at nakitang mayroon ng 5 Ice Heart Jadestone pills, kapareho ng kulay ng chi gathering pills dati lahat sila ay may pinakamataas na kalidad. Siyempre, ang 5 ay marami na. Dati, isa lang ang hiniling ng rock candy. Pagkatapos gawin ang tableta, hindi tumigil si Terence at nagpatuloy sa paggawa ng recovering pill. Naglagay siya ng 4 na bahagi ng mga sangkap para sa mahusay na cyclic pellet, ngunit ang ikinagulat niya ay ipinakita sa screen ang tinatayang production number na 6. Mayroon ding 4 na bahagi, ngunit mayroong 5 Icy Heart Jadestone pills at 6 na Great Recovery pills. Ito ay talagang nakapagtataka. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, maaaring hindi tumpak ang mga recipe ng tableta na ito noong una silang ginawa. Nakuha ang mga ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga eksperimento ng The Alchemist. Ang ilang mga recipe ng tableta ay maaaring higit pa sa isang set, at ang ilan ay maaaring mas mababa ng kaunti sa isang set. Kung isang tableta lang ang ginawa, walang pagkakaiba, ngunit makikita ang pagkakaiba kapag ginawa ang lahat ng mga table tasks. Ang proseso ay kapareho ng dati, at pagkatapos ng 3 oras, matagumpay na nagawa ang mahusay na cyclic pellet. Ito ang pangatlong beses ni Terence na gumawa ng tamang tableta, at hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali. Ito ay lahat salamat sa automatikong kaldero ng gamot ni Jenny. Anong klaseng high-end na bagay ito? Paano ito napaka-advance? Hindi napigilan ni Melissa na magtanong pagkatapos ni Terence. Ito ay isang automatikong Shenlong medicine cauldron na inimbento ni Jenny. Madali nitong mapino ang mga medicinal pill gamit ang sarili nitong katalinuhan. Sa totoo lang, nag-aaral kami ni Jenny ng alchemy nitong mga araw na ito, paliwanag ni Terence. I see. Namula si Melissa, napahiya sa maruming iniisip. Nandito si Terence para sa negosyo, hindi para kay Jenny. Hindi magandang mag-isip ng ganyan. Hindi ako makakagawa ng mga ligaw na hula sa hinaharap. Sige. Dahil tapos na ang tableta, pupunta ako ngayon sa Ice Palace. Hindi na gustong mag-aksaya pa ng oras ni Terence ang 5 elementong sekta ay nagpadala na ng abiso para sa lahat na mag-sign up, at nangangahulugan iyon na malapit na ang pagsusulit sa Sky Class. Sino ang nakakaalam kung kailan nila tipunin ang lahat doon? Terence bro? Mag-ingat ka. Sabi ni Jenny. Terence, maaari kang manatili ng ilang araw. Matagal mo nang hindi nakikita si Trixie. Sabi ni Melissa. Kahit na hindi sila close ni Trixie, o kahit hindi magkakilala, si Cheryl at Yasi ang nagsabi sa kanya tungkol sa nakaraan ni Trixie, ngunit alam din niya ang tungkol sa relasyon ni Terence at Trixie. Ayos lang. Magkita tayo pagkatapos magsimula ang Heaven Class Test. Walang pakialam si Terence magsisimula kaagad ang pagsusulit sa Sky Class kung mananatili pa sila ng ilang araw, at hindi pa magiging kwalipikado si Melissa. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Terence na sumakay sa Purple Lightning Beast papunta sa Ice Palace, at nakarating siya sa bayan sa isang gabi. Kanina lang nandito si Terence, kaya hindi talaga siya ganoon ka-emosyonal sa tanawin. Gayunpaman, si Terence ay nasa kalagitnaan pa rin ng Sky Class noon, at ngayon, matagumpay siyang nakapasok sa buong yugto ng Sky Class. Nakakaloka talaga ang pagkakaiba ng before and after. Salamat, kanang kamay Pancho, salamat, Harry. Salamat, Patriarch Charlie. Sa Ice Spirit Inn, pumasok si Terence sa lobby at binati si Manager Lee, na nag-aayos ng ilang mga dokumento. Manager Lee, nagkita tayong muli. Young Master Terence, nandito ka na. Huminto si Manager Lee, hindi niya akalain na darating muli si Terence sa Ice Palace sa ganoong kaikling panahon. Mukhang hindi na nagulat si Manager Lee this time. Nakangiting sabi ni Terence. Haha, kaya lang wala tayong masyadong bisita buong taon. Medyo biglaan ang pagbisita ni Linford Young Hero, pero sanay na ako ngayon. Pwede ko bang malaman kung bakit ka pumunta sa Ice Palace? Nakangiting tanong ni Manager Lee. 3,487. Masasabi niyang pala kaibigan si Terence sa mga tao ng Ice Palace, at hindi na siya kinakabahan tulad ng dati.
Wala lang, narito ako upang hanapin ang Candy Girl ng Ice Palace, gusto ko siyang pakasalan. Tanong ni Terence. Ga. Napatulala si Manager Lee. Ano? Magpakasal. Magpakasal sa isang rock candy girl. Hindi na alam ni Manager Lee ang sasabihin, may engagement na ba si Terence kay Rock Candy. Sa kanyang antas, natural na hindi niya alam ang nasa loob na kwento, ngunit hindi naglakas loob na magtanong si Elderly. Maingat lang niyang sinabi. Linford Young Hero, ayo. Sasabihin ko lang sa Sect Master ang totoo, iyon ba ang gusto mo? Tumango si Terence. Nagbibiro lang siya, pero gusto niya talagang tanggalin ang pride ng babaeng ito. Dahil doon sa isip, lumingon si Terence kay Manager Lee at sinabing, tama, makakausap mo siya ng ganyan. Okay. Walang magawang tumango si Manager Lee. Wala siyang karapatang makipagtalo kay Terence, kaya kailangan niyang sabihin ang totoo. Anyway, kahit sisihin siya ni Rock Candy, si Terence ang hahayaan niyang gawin iyon, wala itong kinalaman sa kanya. Kinuha ni Manager Lee ang satellite phone mula sa kanyang drawer at sinagot ang tawag. Maya-maya, narinig na ang boses ni Rock Candy, Manager Lee, anong problema? Palace Master, Terence, Young Hero Linford ay pumunta sa aming Ice Spirit Inn. Sabi niya, nandito siya para pakasalan ka. Ano sa palagay mo? Maingat na tanong ni Manager Lee. Terence, para pakasalan ako. Nahiya si Althea noong nakaraan, hindi ito gaanong binanggit ni Terence, at naisip niyang hahayaan na lang niya ito, ngunit ngayon ay pumunta na siya sa Ice Palace para pag-usapan ito. Nagalit ito ng kaunti kay Rock Candy, ngunit nang maalala na ipinangako niya kay Terence na kapag naabot niya ang Sky Class Late Phase Peak o naging Mystic First Level Refiner, siya ang magiging maliit, munting asawa ni Terence, hindi marunong makipagtalo si Rock Candy. Ang Ice Palace ay isang sekta na tumyupad sa kanilang mga pangako, ngunit iyon ay salita lamang ni Candy sa galit, hindi iyon binibilang. Ngunit ngayong nakarating na si Terence dito, ano ang dapat niyang gawin? Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi pa rin ni Rock Candy. Ano ang kanyang kasalukuyang lakas? Siya ba ay Sky Class Late Phase Peak? Ito. Hindi ako sigurado. Pero, kaya niyang patayin ang Sky Class Late Phase Peak sa isang segundo, dapat lang. Pawis na sabi ni Manager Lee. Hindi yun sigurado, magaling si Terence sa pakikipaglaban sa mga tao na higit sa kanyang antas. Nakipagdeal ako sa kanya kapag siya ay Sky Class Late Phase Peak o mas mataas, o kapag siya ay naging isang Mystic First Class Refiner, siya ang magiging kanyang. Honey, Sky Class Late Phase Peak and above ay nasa full circle o Sky Path level lang, di ba? Hindi naniwala ang Rock Candy kay Terence, nasa kalagitnaan lang siya ng Sky Class noong nakaraan. Natuwa siya sa sarili niyang katalinuhan. Sa kabutihang palad, dati niyang nilimitahan ang antas ng kanyang lakas at hindi sinabi na maaari niyang labanan ang sinumang eksperto. Ito. Tiningnan ng mabuti ni Manager Lee si Terence. Hindi siya nang ahas na saktan si Althea, ngunit mas natakot siyang masaktan si Terence. Ito ay isang malaking bitag, ngunit si Manager Lee ay hindi nang ahas na magreklamo. Napangiti lang siya ng mapait kay Terence, walang sinasabi. Tungkol sa lakas ko, di ba? Matalas ang mga mata at tenga ni Terence, siya ay isang Sky Class Full Master, kung tutuusin, at siya ay magiging masyadong mahina kung hindi niya maririnig ang pag-uusap ni Manager Lee at Rock Candy. Ayos lang, totoo ito kahit na i-verify ko ito. Dahil doon, sinimulan ni Terence na i-channel ang kanyang Practitioner's Arts, na ipinapakita ang kanyang buong lakas bilang Sky Class Late Phase Peak. Dahil sa malakas na aura na ito, nag-crack ang mga binti ni Manager Lee. Bagamat walang ginawa si Terence sa kanya, ibinaba pa rin niya ang kanyang ulo at pumulupot. Sinabi niya kay Althea na may nanginginig na boses, Palace Master. Linford Young Hero, siya talaga ang Sky Class Late Phase Peak. Ano? Ang Rock Candy ay hindi talaga naniniwala na makakalusot si Terence sa ganap na paglilinang sa napakaikling panahon, ilang araw na ba ang nakalipas. Gayunpaman, alam niyang hindi magsisinungaling si Manager Lee sa kanya. Si Manager Lee ay isang old-timer ng Ice Palace, paano niya makakasama si Terence dito?
At kaya, nag-alinlangan ang Ice Palace, medyo natakot at natakot. Sabihin mo kay Terence na masama ang pakiramdam ko at hindi ako makakapunta. Sabihin mo sa kanya na manatili sa inn. Ito. Mapait na ngumiti si Manager Lee at itinaas ang ulo kay Terence para ipasa ang mensahe, ngunit inabot ni Terence at kinuha ang kanyang telepono. Hayaan mo akong magsalita. Ayaw ni Terence na pahirapan si Manager Lee, kaya siya na mismo ang kumuha ng telepono. Rock Candy Girl, bakit wala ka dito? Are you trying to go back on your word? Ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Paano na? Ngumuso si Rock Candy. May mga pagkakataong hindi maganda ang pakiramdam ng mga magsasaka. Maaaring magkasakit ang Sky Class. Tanong ni Terence. Ako. Namula ang mukha ni Althea talaga, paano magkakasakit ang isang Sky Class? Napakagandang dahilan. Ngunit may biglang dumating na ideya sa Rock Candy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Terence, na nahihiya, Sky Class, babae rin ako, ilang araw buwan-buwan ay hindi ako komportable, hindi ba? Og. Ayos lang. Huminto si Terence, ngunit nanunukso pa rin, well, nandito ako para bigyan ka ng Icy Heart Jadestone Pill. Bumalik para dito pagkatapos ng iyong regla. Kung masyadong matagal, babalik muna ako. May gagawin pa ako. Ano? Yung Icy Heart Jadestone Pill. Ikaw. Nagtagumpay ka. Nagulat si Althea at nag-aalalang nagtanong. Pero aalis na muna ako. Magpahinga ka na rin. Mas mabuting magpahinga ng maayos ang mga babae sa ganitong oras. Sabi ni Terence. Ako. Last day ko na ngayon. Malapit na akong matapos. Hintayin mo ako, pupunta ako ngayon. Mabilis ang paghinga ni Althea habang sinasabi niya ito. Masyado lang siyang excited. Ang pill na ito ay nagawa na itong umasa kay Althea sa loob ng maraming taon. Ngunit ibinibigay ko lamang ito sa aking munting asawa. Ikaw. Nakangiting tanong ni Terence. Ako. Ang Rock Candy ay balisa at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. O sige, ibibigay ko sa'yo. Hihintayin kita sa inn, and we can consummate our marriage tonight. Kakatapos mo lang, para hindi ka mabuntis. Sabi ni Terence. Ikaw. Sa sobrang galit ni Rock Candy ay ibinaba niya ang telepono. Agad siyang lumipad palabas ng cultivation room at nagmamadaling bumaba ng bundok. Hehe. Ngumiti si Terence at umiling, walang pakialam. Ibinalik niya ang phone kay Manager Lee. Young Hero Linford, paparating na ba ang Sectmaster? Magpahinga ka muna. Kinuha ni Manager Lee ang telepono at nakahinga ng maluwag kahit na hindi na siya makaalis sa gitna. 3,488. Sige, iwan mo muna ako. Pwede ka nang umalis. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Dahil doon, lumabas si Terence sa istasyon at hinintay ang batong Candy Girl. Tumango si Manager Lee at nagsimulang mag-asikaso sa sarili niyang mga gawain. Hindi naghintay ng matagal si Terence sa pinto nang makita niyang tumatakbo ang Rock Candy. Mukhang wala man lang period, maliksi talaga. Nakita ni Rock Candy ang kalahating ngiti ni Terence mula sa malayo at medyo naasar. Pinandilatan niya ito at naglakad sa harap niya, sabay abot ng kamay, nasaan ang mga pills ko? Gusto mo bang tanggalin ang medicinal pill na walang laman ang bibig mo? Sabi ni Terence na may mahinang ngiti. Then what do you want? Matagal ko nang inaalagaan ang girlfriend mo, Trixie. Kung hindi dahil sa akin, nawalan na siya ng buhay. Naisip na ni Rock Candy kung ano ang sasabihin pagdating niya, gagamitin niya si Trixie para kumbansihin si Terence. Kapatid mo siya, dapat mong gawin ito. Sabi ni Terence. Ate. Siya ang junior ko. Biglang napagtanto ni Althea na tinutokso siya ni Terence, ibig sabihin ay siya ang lil ni Terence. Gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Pinandilatan ni Althea si Terence. Anyway, hindi ako masyadong masaya na mag-isa, at kailangan kong maghanap ng makakasama sa hinaharap. Tsaka, nakikisama ako kay Trixie, kaya hahayaan ko na lang. Ngunit,
Alam mo ang tungkol sa bagay na tagapagmana, kailangan kong panatilihin ang aking pagkabirhen, kaya... Sino ang nag-request na maging virgin? Naramdaman ni Terence na medyo kakaiba ang kahilingan. Hindi pa siya sapat para tanungin ito noon, ngunit sa lakas niya ngayon, wala siyang dapat ikabahala. Siyempre ang sekta ng 5 elemento. Ito ay kahilingan ni Patriarch Charlie, sabi ni Rock Candy. Siya. Kung ayaw niya, anong magagawa niya? Ang mga salita ni Terence ay puno ng pagmamataas. Hindi nagtagal, ang ninuno na si Charlie ay isang pag-iral na tinitingala ni Terence, ngunit ngayon, kahit na tumayo si Terence sa kanyang harapan, mananatili pa rin siyang kalmado at kalmado. Maaaring hindi kasing lakas niya si ninuno Charlie. Hindi pinapanatili. Bahagyang natigilan si Rock Candy. Noong nakaraan, palagi siyang nakikinig sa sekta ng 5 elemento. Kahit na siya ay napakalakas, hindi niya kailanman pinagdudahan ang mga bagay na ito na alam ng lahat. Hindi naman sa ayaw niyang tanungin ito, ngunit palagi niyang iniisip na ang 5 elementong sekta ang pinakamalakas na pag-iral, at kahit ang sect master ay hindi makakalaban sa kanila. Kung ano man ang sinabi nila ay totoo. Ngunit ngayon, sinabi ni Terence na wala siyang magagawa tungkol dito. Oo, ano ang magagawa ni Patriarch Charlie kung hindi niya ito pinanatili? Noong nakaraan, walang nang-ahas na tanungin ito. Ngunit ngayon, lumitaw ang gayong tao. Pagtingin kay Terence sa harap niya, biglang nawala ng ulirat si Rock Candy. Ang payat na figure na ito ay biglang naging matangkad at tuwid. Noong unang panahon, sa Ice Palace, noong nasa likod niya si Trixie, hindi niya kailanman inisip na banta siya. Maging ang biro ng munting-munting asawa ay biro lang, ngunit ngayon, biglang napagtanto ng Rock Candy na si Terence ang naging tanging pag-iral sa buong sinaunang kaharian na maaaring lumaban sa ninuno ng Charlie. Minsan, ang impresyon ng isang tao sa mga tao ay magbabago sa isang iglap, at ito ay pareho para sa Rock Candy. Bigla niyang napagtanto na si Terence ay hindi ganoon kasuklam, ngunit napakatapang. Ito ang espiritu na dapat taglayin ng isang practitioner. Iyon ang sinasabi ng lahat noon, at narinig ko na birhen lang ang makakapagbukas ng Langit Class Island. Wala nang ibang paraan. Nasabi ko na sa iyo ang mga detalye, ngunit hindi ako masyadong sigurado. Hindi rin sasabihin sa akin ng 5 elementong sekta, sabi ni Rock Candy. Gayunpaman, kung gusto mong magkaroon ng isang bagay sa akin bago iyon, kung gayon mas mabuting huwag kang gumawa ng anuman kay Trixie. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking kaganapan sa sinaunang antas, at hindi ko nais na sirain mo ito para sa iyong sariling mga pagnanasa, kahit na mayroon kang lakas upang labanan ang ninuno na si Charlie. Kumurap si Terence. Ano ang ibig sabihin ni Althea? Sa katunayan, medyo nagulat si Althea nang sabihin niya ito sa kanyang sarili na pagtanto niya na hindi na niya kinasusuklaman si Terence. Sa kabaligtaran, masaya siyang mahanap si Terence bilang kanyang tahanan. Sa pag-iisip, wala siyang gaanong kakilala na mga lalaking practitioner. Sila ay mga pinuno ng sekta o mga young master, ngunit ang mga taong ito ay napakaplano. Hindi rin niya nagustuhan ang mga ito. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi na masama pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kung titingnan ng isa ang problema mula sa ibang pananaw, malalaman nila na ang pagtupad sa kasunduang iyon ay hindi partikular na contradiction. Ngunit para sabihing na-in-love siya kay Terence, hindi naisip ni Rock Candy na siya pala. Hindi niya lang tinanggihan si Terence, yun lang. Gayunpaman, ang pag-iisip ni Rock Candy ay palaging napaka-konserbatibo. Hindi ba't ang kasal noong sinaunang panahon ay isang kasunduan din, at kapwa lalaki at babae ay walang gaanong alam tungkol sa isa't isa? Hindi ba babasa, nasiyahan siya sa kasalukuyang lakas ni Terence? Wala naman. Sabi ko lang kung gusto mo, ayos lang kung ayaw mo. Anyway, ang Ice Palace ay si Trixie ang tagapagmana, kaya makakakuha sila ng pwesto para sa sect leader, at ang sect leader o elder ay makakadalo sa Sky Class meeting. Kaya hindi mahalaga kung tagapagmana ako o hindi. Ibig sabihin hanggat may tagapagmana ang isang sekta, ang pinuno ng sekta o si Grand Elder ay makakasali sa Sky Class meeting. Tanong ni Terence. Oo, pero may kondisyon, kailangan mong maging Sky Class late phase peak.
Sabi ni Rock Candy, pakiramdam ko malapit na akong masira. Sabi niya, oh, hindi ko alam na may ganoong paghihigpit. Kailangan mo bang gawin kitang chi gathering pill para makapag-level up ka? Tumango si Terence. Ang iniisip ni Terence ay kung ang bawat sekta ng inheritor ay may takdang pwesto para mag-level up sila, ibig bang sabihin ay magkakaroon din si Boss Bale. Bilang pinuno ng sekta ng iba pang 5 elementong sekta, tiyak na hindi sapat ang lakas ni Boss Bale, kaya hindi siya makakasali. Gayunpaman, kung ipapasa sa kanya ni Boss Bale ang posisyon ng sect leader, ayos lang. Sa makatuwid, nagkaroon pa rin ng mga butas dito. Kung wala siyang tiket sa pagpasok sa fragment ng mapa, makakahanap pa rin siya ng paraan para makasali. Gayunpaman, natatakot siya na ang ninuno na si Charlie ay magdagdag ng higit sa 1 taon na paghihigpit. Hindi yun gagawin. Siya ang pinupuntirya ng taong ito, at walang magawa si Terence tungkol dito. Siyempre, maaaring gumamit ng puwersa si Terence, ngunit ang layunin niya ay pumunta sa Sky-class Island. Kung talagang napunta sa South ang mga bagay-bagay, hindi maganda na makialam siya. Kumain ka ba ng chi amassing pills? Natigilan si Althea at tumingin kay Terence, narinig ko na naghahanap ka kung saan-saan para sa mga materyales para pinuhin ang mga chi gathering pills. Kaya ito ang hinahanap mo. 3,489. Oo, sa tingin mo paano pa ako nag-level up? Siya ay Sky Class mid-phase ilang araw na nakalipas, at ngayon siya ay Sky Class late phase peak. Hindi sinubukan ni Terence na itago ang anuman. Naaalala ko na sinabi ko ito sa iyo noon, maaari kang patuloy na mag-level up sa pamamagitan ng pagkain ng chi gathering pill, hanggang sa Sky Class late phase peak, ngunit hindi ito ang totoong deal. May ilang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang yugto ng pagiging perpekto, at maaaring hindi ka makasulong sa makalangit na daw sa buong buhay mo. Narinig mo lang ito, tama. Sinong nagsabi na hindi mapopromote ang isang tao sa makalangit na daw pagkatapos uminom ng chi gathering pill? At saka, nakainom na ako ng chi gathering pill noong nasa Earth class ako, at nag-level up na ako sa lahat ng paraan, at nag-level up na rin ako sa sarili ko. Hindi ako umiinom ng kahit anong pills, pero hindi pa rin ako nag-level up. Tanong pabalik ni Terence, plus, sinong nakalusot sa langit dati? Sino ang makakaalam kung paano masira? Dahil walang nakakaalam tungkol dito, ano ang silbi ng pagkalat ng chismis? Siguro kahit na pumunta tayo sa Sky Class Island, hindi tayo makakalusot kaagad. Ang Sky Class Island ay mas mataas lang kaysa sa sinaunang antas, at maaaring may mga Sky Path Masters doon, pero kahit pumunta tayo, baka hindi tayo matagumpay na makalusot. Ito. Hindi nakaimik si Althea. May katuturan ng mga salita ni Terence. Oo, walang nakalusot sa landas ng langit noon. Normal lang na hindi makalusot pagkatapos uminom ng mga table tasks, ngunit sinira ni Terence ang loika na ito. Hindi inisip ni Rock Candy na nagsisinungaling si Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi pa 3rd level refiner noon, kaya wala siyang ganoon karaming chi gathering pills. Siya ay dapat na natural na nakalusot, binabasag ang sumpa na hindi makapag-level up pagkatapos uminom ng mga table tasks. Kaya, sa sandaling ito, siya ay medyo naantig. Kahit na nahawakan niya ang hadlang ng ganap na antas, ito ay isang dampi lamang. Imposibleng makalusot ng walang swerte at pagkakataon. Ang ilang mga tao ay maaaring natigil sa antas na ito para sa kanilang buong buhay. Sa sitwasyon ni Terence bilang sanggunian, si Rock Candy ay tahimik sa buong biyahe. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ubusin ko muna ang Icy Heart Jadestone Pill. Kung matagumpay kong makuha ang mana, wala nang hadlang para sa akin na mag-level up. Makakalusot ako sa aking sarili. Mabuti naman. Hindi ito pinilit ni Terence. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may kaparehong pag-iisip gaya niya, at mahirap baguhin ang malalim na pag-iisip ni Althea. At saka, si Terence ang may Jade Space, pero wala si Althea. Kung may nangyari talaga kay Althea at hindi siya makapag-level up, malalagay sa malaking problema si Terence. Kung gayon, pupunta ako at kunin ito.
Lumingon si Althea kay Terence. Dito ka na lang. Inilabas ni Terence ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa batong candy, hindi mo kailangang itabi ang iyong pagkain dito. Kung hindi mo naiintindihan ang mana, kumain ng isa pa hanggang sa magawa mo. Bahagyang nagulat si Rock Candy, wala ka at kumakain ka pa ng isa. Sa tingin mo marami kang pills. Kahit third grade alchemist ka, hindi mo masasabi na 100% success rate mo, di ba? Sa pagkakaalam ko, mas mahirap gawin ang Icy Heart Jadestone Pill kaysa sa Chi Amassing Pill. More or less. Naisip ni Terence, hindi 100%, ito ay 125. Gamit ang binagong medicine cauldron ni Jenny, magagawa ni Terence ang Ice Heart Jade Bone Pill na may 125% success rate, isang set ng mga sangkap para sa 1.25 set. Medyo nagulat si Rock Candy, ngunit hindi niya ito pinagdudahan. Gumawa ka ng 2. Pagkatapos ay, dapat akong mag-iwan ng isa para sa mga inapo ng Ice Palace, hindi ako dapat maging makasarili. Ako ang Sect Master ng Ice Palace, at kailangan kong gawin ang isang bagay para sa Sect, baka kailangan din ito ng future Sect Master. Tingnan mo muna, sabi ni Terence, itinuro ang kahon. Binuksan ni Rock Candy ang maliit na kahon sa kanyang mga kamay at agad na natigilan. May 5 Icy Heart Jadestone Pill sa kahon. Hindi lamang iyon, ngunit lahat sila ay may mataas na kalidad. Sa ibabaw ng bawat tableta, mayroon talagang isang ring ng tableta halo. Si Rock Candy ang Sect Master ng Ice Palace, at marami siyang nakita natural, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kahit na ito ay ang parehong tableta, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng isa na may isang tableta halo at ang isang walang. Ang ibig sabihin ng pill halo ay ito ang pinakamataas na kalidad ng ganitong uri ng tableta. Ang epekto nito ay malayo sa maihahambing sa mga ordinaryong kalakal. Ito ay isang bihirang produkto na maaari lamang makatagpo ng swerte. Kahit na ang pinakamakapangyarihang alchemist ay hindi magagarantiya na ang bawat tableta ay makakapagdulot ng isang tableta halo. Ngunit ginawa ito ni Terence ang 5 pildores na ito ay lahat ng pinakamataas na kalidad. Natigilan si Rock Candy na tumingin sa tableta sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Terence, ganito ba talaga kataas ang antas ng alchemy mo? Makakagawa ka talaga ng 5 sa kanila. Mayroon ka bang ganoong karaming sangkap para sa Icy Heart Jadestone Pill? Ang nakatagong pamilya mo ay nagbigay sa akin ng 4 at ako ay nag-ipon ng isa para sa sarili ko. Hindi sinabi ni Terence sa kanya ang totoo. Pagkatapos ng lahat, sinabi lamang ni Rock Candy na siya ang magiging kanyang munting asawa, at hindi niya ito sinasadya. Hindi mabuksan ni Terence ang kanyang puso sa kanya. 5. Maaabot mo ba talaga ang 100% success rate? Lumampas na sa 3 baitang ang iyong alchemy level. Nanlaki ang mga mata ni Rock Candy, at namula ang mukha niya. Ikaw. Naabot mo na talaga ang unang antas ng Mystic rank. Tanong niya. Hindi ko pa nasusubukan, who knows? Nagkibit balikat si Terence, ngunit sa kaldero ni Jenny, hindi dapat maging problema ang paggawa ng mas mataas na antas ng mga table tasks. Alright, you've met my requirements. Pumayag naman ako sa sinabi ko kanina. I'm sincere. Napabuntong hininga si Rock Candy at sinabi sa mahinang tono. We'll see how it goes. Ayokong pilitin ka. I'm just joking with you kasi masyado kang proud. Sige, go and take it. By the way, may mga ingredients pa ba ang Ice Palace para sa pill? Ngumiti si Terence. Dahil sa palagay mo ay dapat kang mag-iwan ng ilan para sa iyong mga inapo, gagawin ko silang lahat para sa iyo. Oo, nasa treasure vault ng Ice Palace. I'll take you doon kaya mo itong gawin mag-isa. It should be enough for 3 or 4 portions. Sabi ni Rock Candy. Mabuti naman, meron pa akong nakolekta sa sarili ko, hindi pa kumpleto, tingnan natin kung makakakuha pa ako ng ilang portion. Natakot si Terence na mainom pa siya ng ilang pildores pagkatapos niyang maubos, kaya sinabi niya na mayroon pa siyang ilang bahagi ng sangkap na hindi kumpleto.
Sa ganoong paraan, hindi maghahinala si Rock Candy, ngunit natatakot siyang tanungin siya ng Rock Candy kung ano ang nawawala sa kanya, kaya sumabad si Terence bago pa siya makapagsalita, "Pinapapasok mo ba ako sa treasure vault? Akala ko ang Sect Master lang ang makakapasok. Hindi ba ikaw ang boyfriend ng dalawang Palace Masters?" Walang pakialam na sabi ni Rock Candy. Dahil tinanggap na nito ang katotohanan ito, hindi na ito nahiya. 3,470. Gayunpaman, siya lang ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya. Haha, sige, gagawa lang ako ng ilang pills doon at tingnan kung ano ang meron sa Ice Palace. Hindi inakala ni Terence na hihilingan siya ni Althea na pumunta sa treasure vault nang hindi man lang nagtatanong. Hindi ba masyadong malaki ang pagbabagong ito? Titingnan ko lang. Sa puso ni Rock Candy, walang mas mahalaga pa sa Ice Heart Jadestone Pill. Dahil si Terence ang nagkusa na gumawa ng ilan pa para sa Ice Palace na ipasa, ang Ice Palace ay handang magbayad ng anumang halaga. Mapait na ngumiti si Terence. Masyadong maayos ang mga pangyayari, at pakiramdam niya ay wala ng hamon. Lumapit ang dalawa sa pintuan ng treasure house, at binuksan ni Rock Candy ang pinto para papasukin si Terence. Hihilingin ko kay Trixie na samahan ka. Iinom ako ng tableta. Sige. Tumango si Terence. Namiss niya ng husto si Trixie, ngunit dahil hindi ito binanggit ni Althea, hindi na siya nagtanong. Natagpuan ni Terence ang mga sangkap para sa Ice Heart Jadestone Pill sa Treasure Vault. May 4 na bahagi na siya ngayon, na nangangahulugang makakagawa pa siya ng 5 Pildores. Gayunpaman, hindi ito gaanong hinati ni Terence. Inilagay niya ang lahat ng 4 na bahagi sa kaldero. Gaya ng inaasahan, gumawa ang tablet ng 2 malulutong na beef pagkatapos niyang pinindot ang confirm button, at nakita ni Terence ang display, na buo ang script ng pill refinang. Ayon sa bigat ng medicine cauldron, 4.6 na set ng mga materyales ang naidagdag sa pill refinang. Ang tinantiyang oras ng pagpino ay 3 oras at 29 na minuto. Ang tinatayang bilang ng mga tableta ay 6 na minuto. 6. Hindi naman masama para kay Terence na makakuha ng 6 sa 5 bahagi ng 4.6, ngunit napagtanto niya na ang kulay at dami ng mga sangkap ay iba-iba sa bawat pagkakataon, at gayon din ang oras na kinuha. Umupo si Terence na naka-cross-legged at nagsimulang gumawa ng mga table tasks, ngunit hindi nagtagal, bumukas ang pinto sa treasury, at lumabas ang excited na boses ni Trixie, "Terence honey. Trixie, gumagawa ako ng pills, pwede ka namang maglaro mag-isa." Si Terence lang ito, na nakakapagsalita habang pinapagana ang kanyang chikong ibang tao, mabibigo sila. Ah! Tumalon si Trixie, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Inilabas niya ang kanyang dila. "I'm sorry, hindi ko alam." "Okay lang, pwede naman tayong mag-usap." Nakangiting sabi ni Terence. Anong klaseng medicinal cauldron ito? Napaka-advanced nito, at may LCD display pa. Alam ni Trixie na hindi magsisinungaling si Terence sa kanya, kaya lumakad siya. Ngunit nang makita niya ang kaldero ng gamot sa kamay ni Terence, labis siyang nagulat. Ito ay isang medicinal cauldron na binago ni Jenny. Dahil doon, sinabi ni Terence kay Trixie ang nangyari kay Jenny. Ang lahat pala ng medicinal cauldrons na binenta mo ay binago niya. She's really a powerful person. Gustong-gusto ni Trixie na makita siya in the future. "I really admire her." Taos-pusong sinabi ni Trixie, maaari siyang maging katulong ng asawa ni Terence, ngunit magagawa ni Trixie. "Naiinggit ako sa kanya. Trixie, huwag mong sabihin na may misyon ka, at iyon ay upang buksan ang Langit Class Island. Hindi mo magagawa kung wala ito." "Pupunta rin ako sa Sky Class Island, at kailangan kong pumunta," sabi ni Terence. "Oh, Terence honey, gusto mo ring maging langit?" Nagulat si Trixie, alam niya na si Terence ay laban dito noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gusto niyang pumunta ngayon. "Dahil may mga dahilan ako na kailangan kong pumunta. Ang isa ay dahil sa iyo. Sa 7 tagapagmana, maliban kay Elder Duran mula sa Snow Valley, na wala akong kinalaman, ang iba ay ang pinakamalapit na tao sa akin. Paano ako hindi pupunta?" Mapait na ngumiti si Terence, dagdag pa, "May iba pa akong dahilan."
Nanlaki ang mga mata ni Trixie, 7. 6, ang natitira ay si Josephine Sis. Walang sinabi si Trixie, parang hindi pa rin naaalala ni Terence si Josephine, kaya hindi na rin siya nagsalita. Oh my God, Terence honey, you're amazing. Kinuha mo pa ang mana. Nagkataon lang ito. Sabi ni Terence, ngunit siya mismo ay nag-aalala. Nagkataon lang ba talaga? Sinabi ni Terence kay Trixie ang tungkol kay Akira at sa Pangolin, gayon din ang nangyari sa kanya kamakailan. Ang medicinal pill ay matagumpay ding napino. Sa sandaling ito ay inilabas mula sa kaldero, isang mabangong aroma ang pumuno sa hangin. 6 na nagyayelong pusong jadestone na tabletas ang tahimik na nakahiga sa kaldero. Diyos ko! Gumagawa siya ng 6 na tableta ng sabay-sabay. Dilat na dilat ang mga mata ni Trixie. Hindi niya alam kung paano gumawa ng mga tabletas, ngunit narinig na niya ito noon pa, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang refiner na maaaring gumawa ng Ice Heart Jade Bone Pill ni May sa isang pagsubok. Oo, lahat ito ay salamat kay Jenny. Maaari mong gamitin ang kalderong ito para gumawa ng mga elixir. Ngunit kailangan mong ilihim ito. Ngumiti si Terence. NN. Siyempre sikreto ko lang, ang galing ko kasing maglihim. Tumango si Trixie. Medyo nalungkot si Terence sa pagbanggit kay Yasi. Umalis na ang lahat pero malapit na silang magsama-sama, hindi ba? Muling lumiwanag ang kalooban ni Terence sa pag-iisip ng kanilang muling pagkikita. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Terence ang tungkol kay Melissa, at natural, nagulat si Trixie sa kanyang konstitusyon. Sinimulan niyang tulungan si Terence na maghanap ng manual. Naaalala ko na ang mga cultivation manual ay nasa estant doon. Ilang beses na akong dinala dito ni Senior Sister Althea, at narito rin ako para hanapin ang mga incantation ng mga pamamaraan ng cultivation. Itinuro ni Trixie ang huling istant. Oh, eto. Biglang naalala ni Terence. Ano ang pangalan ng manual? Napakaraming manual dito, paano niya malalaman kung ano ang nililinang nitong senior ng Ice Palace? Trixie, nakalimutan kong itanong kay Auntie Queen kung ano ang tawag sa manual. Napakurap si Terence. Ayos lang, tutulungan kitang magtanong. Aalis na sana si Trixie sa vault nang marinig niyang bumukas ang pinto, bumalik na ang rock candy. Ang hitsura ng batong candy ay nagulat kay Terence na tapos na niya ito. Si Terence ay hindi gumagawa ng anumang mga table task, at sa halip ay naglalakad kasama si Trixie. Nagulat ito sa rock candy tapos na si Terence. Hindi pa ba nagsimula? Terence. Ikaw. Tapos ka na sa tableta. Napatingin si Althea kay Terence nang may pagtataka. Ikaw. Tapos mo na rin kunin. Nagulat na tanong ni Terence. So fast. Yeah, so fast. Tapos na ako. Ikaw naman. Bahagyang tumango si Rock Candy at ipinakita ang kanyang lakas bilang isang sky-class late phase peak, na parang nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Tapos na rin ako. Sabi ni Terence habang nakangiting inilapag ang 6 na Ice Heart Jade Bone Pill sa harap niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.